Eto guys, meron ditong paahon. Ayan, so mataas tong ahon na to. Welcome to Cloud9. Kita nyo naman guys, yung taas ng ahon na to, kayang kaya ni Honda Genio. Cloud9 360. So itong Cloud9 guys, at meron dong hanging bridge, which is tatawid sana tayo, ano, kaya lang parang sarado. So sarado nga guys, ayun o. Ayan eh, palusong guys. Eto, palusong naman tayo. So wala din tayong problema guys, dahil disc brake siya. At kahit drum brake yung likod, eh malakas yung kanyang preno. Ayan, dahil tayo ay naka-combi brake. So kayang kaya, no. Ang lakas ng kanyang preno. So mga sudden na brake or sudden stop is kaya nang i-handle ito ni Genio. Okay, ito ulit. Sobrang lalim nitong palalim na to, palusong. Ayan guys, oh. So dahil malakas ang preno ni Genio, is kayang kaya niya. Ayan, balik na tayo dito sa Sumulong Highway. At meron siya ditong logo ng Genio. So I feel genius already. Ayan, so I feel genius already sa Honda Genio na ito. So ano ba ang special dito sa Honda Genio? Okay, tigil tayo dito sa Shell Pugon. Ikutan natin itong motorcycle na to para makita nyo kung anong so special dito. Very minimalist ang kanyang handlebar. Meron ditong high beam, low beam, busina niya to sa kaliwa, and signal light left and right. Dito yung start button, so wala nang iba dito, no, wala ding kill switch. So side mirror, maganda yung reflection niya, kitang kita yung likod ito. At bilog yung kanyang instrumental panel, ano. So buhayin natin para makita natin. Ayan, so very basic. Yung speedometer niya, laki, ayan, kitang kita. So yung kanyang fuel gauge, total mileage niya. So yun lang yung laman ng kanyang instrumentation panel, ano. Ayan, makikita nyo sumisignal, and then high beam. Ayan, so minimalist yung design niya. Tapos mayroon siyang emblem dito. Ang ganda ng combination ng color niya, no, so black. So pagbaba natin dito, nandito yung mechanical key niya. Ito guys, which is mas gusto ko yung mechanical key, ano. Mayroon siya ditong eto, silipin natin. So yung seat at shutter button para ma-close yung susian, ano, for security reason. Ayan, so andito din yung sa upuan para pwede nating i-open yung ating upuan, ano. So shut natin, ayan. Ayan, close na siya, hindi na papapasukan ng ibang mga susi. So ito lang gagamitin natin, yung back ng susi natin, no, para ma-unlock yun.
Ayan, so ganun ka easy. Ngayon buksan natin yung upuan. Ayan, tapat natin sa seat and push natin itong button. Ayun, so na-open siya. And nandito yung kanyang tools sa ilalim ng upuan. Ayan, basic tools, manual. And then malaki yung kanyang box, yung U-box niya. If I'm not mistaken, this is 14 liters. Ano ba naman ng aking U-box? So may cellphone tayo dito. Dalawang cellphone, ayan. Wallet, kapote. So documentation natin. And then yung ating camera, Ayan, so malaki pa, marami pa tayong mailalaman dito sa ating U-box. At 4.2 yung kanyang fuel tank capacity. Ito. At ang maganda nito, meron siyang power outlet socket, ito. So pwede tayo mag-charge. Lagyan lang natin dito ng USB. Ayan, ma-charge na yung ating gadget, cellphone, camera. And meron siyang passenger grab bar dito. So sa harap guys, switch on natin para makita nyo. So DRL na din siya, daytime running light. Ayan, so LED siya. Yung signal light is bulb type pa rin, left and right. Ayan. At meron siyang brake lock, ito. Ayan, para hindi gumulong yung ating motor pag nakapark ng medyo pag na parking, para protected yung motor natin, hindi siya gugulong. So para i-release yun, press lang ulit natin to. Ayan, nakita nyo, nag-release na yung lock nya. At meron siya ditong passenger seat, So maganda dito, basta Honda, pag binaba natin to, side stand, mamamatay yung engine nya. Ito, safety features siya, namatay yung engine. So punta tayo sa likod. Ayan guys, so bulb type pa rin siya, pati yung signal nya, left and right. At may emblem, may logo siyang Honda dito. At meron din ditong reflector, kahit patay yung makina o ilaw, makikita yung sasakyan natin. At meron siyang ilaw dito para sa plate number. So sa kabilang side, andito yung tambucho. Ang cute ng tambucho nya. So ang liit lang, meron siyang heat guard dito na plastic. And then yung tambucho nya. At yung gulong niya sa likod is, ang size is 90 14. So yun yung size niya. By the way, tubeless din yun, So ganun din, nandito yung Genio na pangalan, yung kanyang mga decals. Fabulous yung strolling. So very classic ang design. At meron siya ditong bulsa, left and right. So malalim yung bulsa dito. Sa kaliwa, sa kanan medyo mababaw siya. Medyo malaki itong cellphone natin. Ayan, kasyang kasya guys. Kahit malubak ka, hindi siya tatalon palabas. Mayroon siyang sabitan ng bag dito. At may gulay board, syempre malaki siya. At komportable para sa height na 5'5" is komportable tayo sa apakan niya. At yung battery niya guys, nandito sa loob, nakatago dito. Ayan. So yung upuan, makapit siya sa maong. Masarap upuan, malambot. At sa height ko na 5'5" is, ayan, upuan natin. So ayan, hindi naman tayo tiptoe, hindi rin naman tayo kapos. Sakto lang para sa atin yung upuan ng Honda Genio. Fuel consumption is napakatipid guys. So ilagay ko lang dito sa aking screen kung ilan yung fuel consumption. I think more than 50 kilometers per liter. So ang layo ng makarating natin ng isang full tank. 4.2 yung capacity ng ating fuel tank. So abot siya ng 200 kilometers. So ganun katipid guys, motor na to. So ayan guys, ikutan ulit natin.
Ito yung new variant ng 2021 model. So tatlong kulay siya, yung isa white, yung isa red, at ito yung black. Ayan. Very classic ang design niya, or modern classic. Yung white stripe niya is kitang kita kahit sa malayo or sa gabi, ano. Naka combi brake din siya, and naka single disc brake sa harap, at yung lapad ng gulong niya is eto 80-90-14. Mayroon siyang decals dito, at yung decals niya dito very classic, ano. So parang panlalaki talaga yung kanyang forma. By the way, fuel injection na rin siya, no, PGM-FI, at ESP, Enhanced Smart Power. So meron din siyang kickstarter, just in case malobat yung battery natin, makakaalis pa rin tayo, ano. So Honda Genio, panalo guys sa presyong 72,900. Kung di ako nagkakamali, ilagay din natin sa screen natin yung presyo niya. And yung likod nga pala guys is monoshock, ano. Pero napakaganda ng lumaro ng kanyang suspension. Ganun din yung sa harap, kasi yung front suspension niya is, ayun guys, kung makikita nyo, Showa yung brand niya. So very classic siya na modern. So let's go. At sa top speed guys, ayan, lalabas ko din sa screen yung ating top speed, ano. Okay, yan, oh. Maka-overtake naman tayo, eh. So umabot tayo ng top speed na 100. Maganda naman yung kalsada. Medyo natagalan lang bago umabot ng 100, ano. By the way guys, long drive tested ko na din to, ano. Umabot tayo sa may Gateway to Bicolandia. Kate-test drive ng motor na to. Gateway to Bicolandia. So ganun tayo mag-review ng motorcycle, ginagamit talaga natin. So tinatakbo ng medyo malayo-layo para ma-full review talaga natin. So mahirap kasi yung nasa garahe lang, ano. Hindi yun full review. So eto, balik tayo sa Marcos Highway. So sa traffic guys, ayan, no, wala naman ako nagiging problema sa traffic, ano. Nakakasingit naman tayo. Dahil maiksi yung kanyang handlebar o yung manibela, so napakadaling sumingit guys. Ito ang kagandahan ng Honda Genio. At dahil magaan yung kanyang manibela, para lang tayong nakabisikletang sumisingit sa traffic. So ito ang kagandahan ng Honda Genio guys. Napakagaan ng manibela niya at napakaganda ng suspension. So sa singitan, ayan, oh, hindi ko nire-recommend siya sa mga baguhan. Okay lang naman kung medyo expert ka na, no? Expert ka na sa traffic, sanay ka na dito sa driving condition ng Manila. So basta motorcycle ng Honda guys, hindi tayo mapapahiya dyan, ano. At kung kayo mahilig sa classic motorcycle with a touch of modern style, ayan, bagay sa inyo itong Honda Genio Classic. Kung kayo ay budget conscious at gusto nyo yung tipid, eto, napakatipid nitong motorcycle na to, at wala din bitin, ano. Hindi tayo nabitin sa pag-ahon natin dito sa Antipolo. At shoutout nga pala sa Honda Philippines for lending me this bike again. And also to Ma'am Jean Garcia at kay Ma'am Lynn Gerolao ng Honda. Yan, madam, mga madam, thank you sa scooter na to.
nakakagamit tayo daw at nire-review natin itong motorcycle na to. So yun guys, I think that's it for today. At kung nagustuhan nyo ang ating bike review, please don't forget to like and subscribe, and click nyo na din yung notification bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video. And thank you din sa mga subscriber natin, ano. So far is 3,600 na tayo. So thank you very much sa mga nanonood at nag-subscribe sa ating I Am Jamich Motovlog channel. Shout out sa inyo guys. Much love and God bless. Thank you for watching. I'll see you in the next one.